may espesyal na padala na paparating sa Rusya. Kasing laki ito ng isang baget. Pero ang laman nito ay malayo sa masarap. Walang mga karne o maanghang na meatballs sa padalang ito. Puro paputok lang na lakas. Iyan ang ulo ng maliit na rocket na disenyo bilang unang depensa ng Europa laban sa drone attacks ng Rusya. Ang sandatang ito ay mas mukha pang rocket model kaysa totoong misil. Pero magdudulot ito ng seryosong problema kay Vladimir Putin at sa kanyang mga ambisyon sa Europa. Produkto ng Estonia ang rocket, kaya magiging malaking problema ito ng Rusya kahit maliit lang ang misil. Noong Nobyembre 10 iniulat ng Telegraph ang pagpapakita ng isang espesyal na misil. Hawak-hawak ni Kustisalm na siyang punong ehekutibo ng Frankenberg Technologies. Ang rocket ay may sukat na 200 at 56 na pulgada lamang ang lapad at tinawag itong Mark Isa. Para kay Putin, ang maliit na sandatang ito, na parang traditional na rocket kaysa totoong sandata, ay isang totoong bangungot. Bakit? Kasi nagbibigay ito sa Ukraine at Europa ng panlaban sa mga long-range drone ng Russia. Foam replica lang ng Frankenberg Technologies rocket ang hawak ni Salam. Ang totoong missile ay dinidevelop na at malapit nang maging handa para ipagtanggol ang Europa. Ipinakita ni Sam ang missile sa kabisera ng Estonia, ang Tallinn. Agad niyang sinabi sa Telegraph na labis niyang ipinagmamalaki ang hawak niya ngayon. Hindi kami humihingi ng sorry sa paggawa ng mga sandata. Sabi ni Sam, hindi kami takot aminin na ginagawa namin ito para pabagsakin ang long-range na drone ng Russia. Dagdag niya, hindi kami nagsusorry na ito ang pinaka-importanting kakayahan sa kanluraning mundo sa susunod na taon. Maaaring tama siya. Kung alam niyo ang Mark Isa, ito ay dahil ang misil na parang baget ay hindi na bago. Umpisa pa noong katapusan ng 2000 at 24 kumalat na ang tsismis tungkol sa pag-iral nito. At mula sa mga ulat na may petsang Disyembre ng taong iyon, doon natin masisimulang malaman kung ano ang kayang gawin ng bagong sandatang Estoniano na ito. Noong Disyembre 6, 2024 iniulat ng Defense Express na sinimulan ng Frankenberg Technologies ang paunang pagsubok ng bagong missile na panlaban sa mga sasakyang panghimpapawid. Noon, hindi pa kilala ang Mark Isa ayon sa Defense Express. Plano ng Frankenberg Technologies na gumawa ng ilang dosenang rocket kada linggo at itaas ito sa 100 pagdating ng taglagas. 2025. Tungkol naman sa kakayahan ng rocket, ang pangunahing tampok nito ay isang artificial intelligence system na ayon sa kumpanya ay magpapahintulot sa kanilang bagong missile na matukoy at makalak sa mga target na halos walang kinakailangang interbensyon ng tao. Simple lang ang konsepto. Kapag may pag-atake sa himpapawid, automatikong magpapakawalan ng Mark Isa rocket para sirain ang banta. Bukod pa roon, karamihan sa mga ulat ng Defense Express ay puro spekulasyon tungkol sa kung ano ang kayang gawin ng Mark Isa ganito. Ang takbo ng kanilang lohika. Ang bagong missile ng Estonia ay halos 1/4 ng laki at lakas ng Stinger missile. Tinatayang abot ng missile ay 12 milya at mungkahi ng outlet. Posibleng may 11 libra na warhead ang Mark Isa. Hindi ito marami, pero sapat na ang lakas ng pagsabog nito para pabagsakin ang mga drone na inilulunsad ng Russia laban sa Ukraine. At sa Ukraine unang napunta ang Mark Isa noong Disyembre 2024, sinabi ng United 24 Media na planong subukan ng Frankenberg Technologies ang bagong missile nila sa totoong labanan sa Ukraine. Iba ito sa nakasanayan dahil kadalasan, tinetesting ng mga gumagawa ng armas ang produkto sa kontroladong lugar. Pero sa Ukraine, mas maraming datos ang makukuha para mapabuti ng Frankenberg Technologies ang disenyo nila. Para sa Ukraine, may kabuluhan gamitin silang testing ground para sa sandatang ito. Ang autonomiyang katangian ng Mark Isa ay nangangahulugan na hindi kailangang maglaan ng maraming resources ang Ukraine para mapalipad ito. Isalunsad lang nila ito. At ang Mark Isa na ang gagawa ng natitira kung tama ang takbo nito. Walang particular na resulta sa unang mga pagsubok. Isa pinakita ni SALM ang bagong missile ng kanyang kumpanya para sa The Telegraph halos 1 taon matapos ang unang pagsubok na nagpapahiwatig na handa na ang Mark Isa para sa labanan. Alam natin na ang Frankenberg Technologies ay papunta na sa malawakang produksyon at inaayos pa ang kanilang bagong missile para mas maging epektibo. Ayon sa The Telegraph, hindi ito missile na gawa para sa lahat ng kondisyon. Ayon sa ulat,
Hirap gumana ang Mark I sa init ng disyerto o lamig ng Arctic Circle. Pero hindi naman ito ang layunin ng sandata. Ang Mark I ay ginawa para magbigay ng abot kayang dami. Natatalakayin pa natin sa video. Ang punto rito, hindi kailangang mahusay ang Mark I basta sapat na maganda at mura. Hindi pa maayos ang missile ngayon. Sabi ni Salm, layunin niyang maabot ng Mark I ang 70% accuracy sa target. Sa ngayon, 56% pa lang ang missile na okay na para sa rocket na nagkakahalaga ng $52,700. Naniniwala si Salm na sapat na ang 56% tagumpay para bigyang katwiran ang mass production. Sinabi niya na nagtayo na ng mga pabrika sa 2 NATO countries, ang Frankenberg Technologies. Magsisimula ng makagawa ng daan-daang ganitong murang misil araw-araw. Samantalang dati, lingguhan lang ang target ni surface-to-air missile. Nauuna talaga ang Mark I sa schedule, lalo na sa produksyon. Kailangan pa ng dagdag na trabaho para gawing tunay na misil ang halos gumaganang konseptong ito. Iyon ang tunay na banta sa umuunlad na paraan ng pakikidigma ng mga Ruso. Ang pagsiksik ng sensor, gasolina, at warhead sa maliit na katawan ng Mark I ay naging hamon na posibleng nakaapekto sa katumpakan nito. Tulad ng binanggit ng Telegraph, ang isang maliit na rocket na nauubos ang reserbang gasolina ay nagsisimulang tumagilid sa ibang anggulo kaysa sa inaasahan dahil sa mga issue sa timbang na dulot ng pagkaubos ng gasolina. Ayon kay Salm, nauuna na ang Frankenberg technology dahil nagtatrabaho na ang kumpanya sa tamang hugis, pag-ayos ng pakpak, sentro ng grabidad at presyon, lahat ng yon tama para masigurong tumpak ang bagong rocket. Kung basehan ni Putin ang 56% success rate ng Mark I, dapat niyang tandaan na seryoso ang Frankenberg teknolohiya sa ganitong eksperimento. Ayon sa The Telegraph, kumuha ang kumpanya ng top engineers para pantayan ang bagong missile misni nito. Isa sa mga inhinyero ay si Andreas Bappert. Isa siya sa utak ng IRIS-T Air Defense System, kasama ang punong inhinyero ng Spear 3 missile ng United Kingdom. Ang mga inhinyero at grupo ng mga henyo mula Latvia, ayon kay Salm, ay pinagsasama ang kanilang kaalaman at karanasan para makabuo ng solusyon. May talento ang Frankenberg Technologies, gaya ng sabi ni Salm. Kapag lahat ay makatat, ay may malaking tandang pananong sa kanilang muka dahil walang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Halimbawa, yung lalaking may 30 taong karanasan, naalala niya yung pagsubok noong 2006 na nagpakita ng maliit na bitak sa isang bolt. Ganoon din dito. Isa na ayos na agad ang mga depekto ng Mark I at handa na ang missile maghatid ng marami. Isa sang maliit ngunit matinding dagok sa mga ambisyon ni Putin. At dito na tayo papunta kung bakit ang Mark I ay magiging bangungot ni Putin. Depende ito kung ano ang target ng missile pag nailunsad na. Tulad ng mga drone ng Russia na Shahid. Mula nang gumawa ang Russia ng sarili nilang Shahid, nagsimula lang bilhin ng Russia ang mga drone mula Iran. Pero ngayon isa na ito sa mahahalagang sandata nila. Alam ito ni Putin, kaya ginawa niyang prioridad ng Russia ang paggawa ng mas maraming long-range drone. Noong Enero 2024 iniulat ng Reuters na ayon sa TIS plano ng Russia na gumawa ng 32,000 drone kada taon pagsapit ng 2030. Noon, malaking bilang ito ayon kay Andrei Belyusov, dating unang Deputy Prime Minister ng Russia at kasalukuyang Defense Minister. Ayon kay Belyusov, aabot sa 32,500 ang taunang produksyon ng unmanned aerial vehicle, hindi kasama ang educational unmanned aerial vehicle sa 2024. 3 beses na mas mataas ito sa kasalukuyang produksyon. Kasabay nito, nakatakda na ang bahagi ng mga Russian unmanned aerial vehicle ay bubuo ng 70% ng merkado para sa ganitong uri ng unmanned aerial vehicle. Dati malaki ang mga numerong ito, pero ngayon maliit na lang. Sa halos 2 taon mula noon, pinalawak ng Rusya ang produksyon ng long-range drone. Ayon sa Kiev Independent, balak ng Rusya gumawa ng 79,000 Shahid-type na drone bago matapos ang 2,000 at 25 higit 2,000 at 24. Ang biglang pagtaas ay nangyari nang mapagtanto ng Rusya na kaya nitong magdulot ng matinding pinsala sa Ukraine sa pamamagitan ng dami ng mga drone. Hindi laging kailangang direktang tamaan ang mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine para magdulot ng pinsala. Ang simpleng pagkakaroon ng napakaraming banta mula sa himpapawid na sabay-sabay na pinapaputok sa Ukraine ay nagdudulot ng matinding pagkapagod sa depensa sa himpapawid ng Ukraine. Kahit na bawat drone ay mapabagsak,
Nangangahulugan pa rin ito ng pagkawala ng mga misil, interceptor drones, at anumang teknolohiyang ginagamit ng Ukraine para labanan ang mga uri ng Shahid ng Russia. Kung hindi lungsod at pasilidad ng enerhiya ng Ukraine ang nasusunog sa dami ng drone, nauubos naman ang pondo ng bansa. Isang buwan matapos iulat ng Kiev independence, iniulat ng ABC News Australia na muling pinalakas ng Russia ang produksyon nito. Ang layunin ngayon ng Russia ay tila makarating sa puntong kaya nitong magpadala ng 2,000 drone sa Ukraine sa loob lamang ng isang araw. Ayon kay Christian Freuding ng Ministry of Defense ng Germany, nagbabala siya noong Setyembre na posibleng makamit ng Russia ang mga numerong ito sa Nobyembre 2025. Sa ngayon, hindi pa nagpakawala ang Russia ng 2,000 drone sa Ukraine, pero nakapagpakawala na ito ng 700 hanggang 800 Shahid na drone sa isang araw sa ilang pagkakataon. Masamang balita ito para sa Ukraine dahil ibig sabihin nito ay patuloy na pinapalaki ng Russia ang laki ng kanilang mga pag-atake mula sa himpapawid, kasabay ng pagtaas ng kanilang produksyon. Ibinahagi ni Metsa sa isang artikulo noong Nobyembre 4 na naglunsad ang Russia ng 44,000 Shahid-type na drone sa Ukraine sa unang 10 buwan ng 2025. Ang ibig sabihin nito ay 4,000 at 400 drone bawat buwan o mga 100 at 46 drone bawat araw. Hindi araw-araw nagpapalipad ng drone ang Russia sa Ukraine, kundi 1 o 2 beses lang kada linggo gamit ang daan-daang drone bawat atake. Hindi ito mahalaga para sa Ukraine dahil 300 at 3% ang itinaas ng mga Shahid drone na ipinapadala ng Russia sa kanilang himpapawid noong 2000 at 25 kumpara sa 2024. Mas nahihirapan ang Ukraine dahil sa dagsa ng mga drone. Ayon sa ABC, naitumba ng Ukraine ang 64% ng Russian drones sa unang 10 buwan ng 2025, mas mababa sa 68% noong 2024. Nagbabayad din ang Ukraine ng kapalit ng opensiba ng Russia na puno ng drone sa pamamagitan ng dugo ng mga sibilyan. Ayon sa ABC at United Nations Monitoring Mission, 474 Ukrainian na sibilyan ang namatay sa drone attacks mula Enero hanggang Setyembre 2025. Sa ganitong kaso, pwedeng pumasok ang Mark Isa. Sumisigaw ang Ukraine para sa isang murang solusyon sa problema ng mga drone ng Russia kung maaayos ng Frankenberg Technologies ang mga problema sa kasalukuyang version ng Mark Isa. At lalo na kung maaabot ng kumpanya ang target nitong 70% na hit rates. Maaaring ito na ang mini-missile ng Estonia na kailangan ng Ukraine. Malaking tulong sa Ukraine ang autonomous na sandatang kayang labanan ang mga drone ng Russia, lalo na habang dumarami ang produksyon ng mga Shahid type ng Russia. Siyempre, hindi lang sa Ukraine limitado ang gamit ng Mark I, pero ito ang bansang may pinakaagarang pangangailangan. Nitong mga buwan, paulit-ulit pinaalala ni Putin sa NATO sa Europa na target din sila ng Russia. Maaaring maging problema ng Europa ang mga drone ng Russia, hindi lang ng Ukraine. At mas maaga pa kaysa inaakala. Masasabi mong problema na sila ngayon habang mas nagiging matapang ang Russia sa paggamit ng drones para asarin at subukan ang tugon ng NATO sa Europa. Noong Nobyembre 5, naglabas ang Reuters ng artikulo na nagsabing sinusubok na ng hybrid na taktika ng Russia na pagsalakay sa airspace ng NATO ang depensa sa himpapawid ng Europa. Nagpakita ang outlet ng mga halimbawa mula sa headline. Noong unang Setyembre, may mahigit 20 Russian drone na pumasok sa himpapawid ng Poland at hinarap ito ng Poland gamit ang mga fighter jet. Isa rin itong problema, gaya ng malalaman mo mamaya. Matapos ang insidente sa Poland, nagpadala ulit ng fighter jet ang Russia sa Estonia, kaya nagpalipad din ng fighter jet ang NATO. Sa Belgium, ilang paliparan isinara dahil sa Russian drone at may unmanned aerial vehicle ring na mataan malapit sa mga base militar. Iniulat din ng Czech Republic ang pagdami ng mga insidente ng drone malapit sa kanilang mga base militar. Humaharap ang Denmark sa mga drone malapit sa paliparan, habang ang Lithuania ay binabantaan ng military aircraft at helium balloon sa kanilang himpapawid. Hindi ito lahat ng mga halimbawa ng ginagawa ng Russia gamit ang kanilang mga drone at mga aerial asset nitong mga nakaraang buwan. Pero sapat na ang mga ito para ipakita ang punto. Nagpapahiwatig ang Russia na kayang abutin ng kanilang mga drone ang kahit anong bahagi ng Europa. Ayon sa Center for European Policy Analysis, may hindi bababa sa 30
8 insidente ng panghimpapawid sa Hilagang Europa mula Setyembre hanggang Oktubre 2025 na posibleng konektado sa Russia. Maraming insidente na ang nangyari. Ngayon, kinakaharap ng Europa ang problema sa mga drone ng Russia na lalala pa kung magtagumpay si Putin sa Ukraine. Tulad sa Ukraine, pwedeng maging solusyon ang Mark I dahil sa dalawang dahilan. Sinabi namin kanina na problema ang pagpapalipad ng Poland ng fighter jet laban sa drone ng Russia. Maganda ang mga jet bilang simbolo ng lakas at bilis. Pero sabi ng Telegraph, may malaking kahinaan ang pamamaraang ito. Nagpaputok sila ng mga misil na nagkakahalaga ng humigit kumulang 50,000 o mga 65,800 para salubungin ang mga Shahid drone na mas mababa pa sa ikasampung bahagi ng halagang iyon ang halaga. At nabigo pa sila sa kalahati ng mga pagtatangka. Ayon sa outlet, hindi mo kailangan maging military strategist para makita na hindi sustainable ang tugon ng NATO sa insidente sa Poland. Hindi nga. Kaya mahalaga ang mababang presyo ng Mark I. Kung makuha ni na Saam ang 70% accuracy target, magkakaroon ang Europa ng access sa bagong missile na 1/10 lang ng gastos ng NATO laban sa 20 Russian drones. Ayon sa Kiev Independent, bawat Shahid drone ng Russia o Garand drone ay nagkakahalaga ng 20,000 hanggang 50,000 paggawa. Ibig sabihin, ang 20 drones sa Poland ay nagkakahalaga ng 40,000 hanggang $1 milyon. Pero hindi pa rin iyon maganda para sa NATO. Kung bumaba ng 1/10 ang gastos ng Mark I sa drone response, malaking balita ito. Nilalapit nito ang NATO sa konseptong abot kayang dami na nabanggit sa simula ng video. Simple lang ang konsepto ng abot kayang dami. Ayon sa National Defense Magazine, layunin nitong gumawa ng mga sistemang madaling palakihin at iakma na kayang gawin ng maramihan ng hindi nalulugi ang bansa. Kailangan ng mga bansa sa NATO ng libu-libong murang misail para pabagsakin ang mga drone ng Russia. Sa halip na umasa sa mamahaling misail ng kanilang fighter jet, hindi ito problemang panghinaharap ng Europa. Noong 2023, sinabi ni Lauren Thompson ng Forbes na kailangan agad ng militar ang abot kayang dami at hindi pwedeng hintayin ang bagong henerasyon ng matatalinong bala. Kagiliw-giliw, matalinong bala ang Mark I dahil sa artipisyal na intelihensya. Tuloy pa rin ang punto ni Thompson na hindi pa handa ang mga militar sa mundo sa mga sandatang kailangan laban sa mga hukbo ng drone. Ang mga advanced na sandata, gaano man sila kahalaga sa maraming aspeto, ay hindi tamang pagpipilian para harapin ang mga murang drone. Ang abot kayang sandata para sa masa, tulad ng Mark I, ang tamang sagot. Ayon sa ulat ng United 44 Media noong Oktubre, hindi lang Frankenberg Technologies ang kumpanyang gumagawa ng abot kayang sandata para sa masa. Kung tutuusin, maaaring ang Mark I ang unang abot kayang sandata para sa masa na magbibigay daan sa mga miyembro ng NATO na gumawa ng sariling depensa sa himpapawid batay sa kanilang partikular na pangangailangan. Iniulat ng outlet na naglunsad ang Sweden ng sariling mini-missile na mas mura kaysa Mark I. Nagkakahalaga lang ng $5,000 bawat isa. Walang warhead ang Kreuger 100 dahil kinetic impact ang gamit nito sa pagsira ng paparating na drone. Pero mayroon itong onboard na artificial intelligence na nagbibigay dito ng kakayahang subaybayan at wasakin ang mga target katulad ng Mark I. Kaya ang nakikita natin sa bagong sandata ng Estonia ay isa sa mga kahanga-hangang halimbawa ng trend sa industriya ng depensa na kumakalat sa Europa. Ang murang anti-drone na teknolohiya ay unti-unting pumapalit sa mga mahal at advanced na missile at rocket na matagal nang dinevelop ng Collective West. Mas maganda pa kapag autonomous na gumagana ang mga bagong sandata tulad ng Mark I. Ibig sabihin, mas kaunting pagsasanay ang kailangan para gamitin ang sandata. At ibig sabihin din ito na mabigat sa drone si Putin.